Maulan ang hapon na yon, tipong ulan na hindi mo alam kung tatakbo ka ba o hahayaan mo na lang mabasa ang sarili mo. Si Elia basang-basa ang buhok. Hawak ang kanyang bag habang nagmamadaling tumawid. Hindi niya inaasahan na may mababangga siya. Isang lalaki. Isang lalaking may hawak ding payong pero mukhang mas nagulat pa kaysa sa kanya. Sorry talaga. Halos mautal niyang sabi, okay lang. Ikaw ba okay ka? Sabi ni Marco. Oo, okay lang, sagot ni Elia. Mukhang pareho tayong basang sisiw. Napangiti si Elia. Sa gitna ng ulan, may isang taong nagbigay sa kanya ng dahilan para ngumiti. Hindi nila inaasahan na magkikita ulit sila. Pero ang mundo nga naman, marunong magtulak ng mga taong dapat magtagpo. Sa isang maliit na coffee shop, ikaw ulit? Sabay nilang nasabi. Doon nagsimula ang madalas na pag-uusap. Araw-araw, hanggang sa naging parte na sila ng routine ng isa't isa. Anong usual order mo? Tanong ni Marco. Depende kung sino kasama ko. Sagot ni Elia. So anong order mo ngayon? Tanong ulit ni Marco. Mukhang magiging favorite ko na to. Hindi nila pinlano. Hindi nila hinanap. Pero isang araw, naramdaman na lang nila. Iba na. Mas mahalaga na ang presensya ng isa't isa. Hindi ko inaasahan na magiging ganito tayo. Sabi ni Marco, ako rin, di ko naman pwedeng i-deny. Pwede bang tayo na lang? Tanong ni Marco. Oo, tayo na. Masayang sagot ni Elia. Nagkaroon sila ng mga plano, hindi enggrande, hindi perpekto. Pero totoo, dumating ang realidad. May offer si Marco sa malayong lugar. Opportunity, pero kapalit, distansya. Kailangan kong tanggapin to, sabi ni Marco. Ilang buwan? Tanong ni Elia. Hindi ko sigurado, sagot ni Marco. Kaya natin ito, di ba? Sabi nila sa isa't isa. Sa umpisa okay pa. Video calls, messages, updates. Pero habang tumatagal, may mga bagay na hindi kayang punan ng screen. Miss na kita. Ako rin, sobrang busy lang. Parang nawawala ka na. Malungkot na sabi ni Elia. Hindi, nandito lang ako. Sagot ni Marco. Isang tawag. Isang balitang hindi niya inaasahan. Na-aksidente si Marco. Hindi ito sobrang tragic. Nakamatayan, pero isang matinding pagkawala ng koneksyon. Nagkaroon siya ng memory loss. At ang mas masakit, hindi niya maalala si Elia. Masakit, hindi siya namatay, pero hindi na rin siya yung dating Marco. At si Elia parang naging estranghero sa taong minahal niya. Pasensya na, hindi kita kilala, sabi ni Marco. Okay lang, naiintindihang sagot ni Elia. Pero hindi okay, sobrang sakit para kay Elia nangyari. Pinili ni Elia na lumayo. Hindi dahil sumuko siya, kundi dahil kailangan niyang piliin ang sarili niya. Unti-unti siyang bumangon. Natuto siyang ngumiti ulit. Hindi mo kailangang kalimutan, pero kailangan mong magpatuloy. Payo ng kaibigan ni Elia. Oo, pipiliin kong mabuhay ulit, sagot ni Elia na puno ng pag-asa. May dumating. Hindi pilit, hindi kapalit, kundi isang bagong simula. Si Mel, hindi ko papalitan ang nakaraan mo, pero pwede akong magsimula kasama ka. Ayon kay Mael, hindi ako ready, pero gusto kong subukan, tugon ni Elia. Isang araw, bigla na lang bumalik ang alaala ni Marco. Lahat, pati si Elia. Pero huli na, naalala na kita, pati pangako natin. Sabi ni Marco kay Elia. Ako rin, naalala pa rin kita, Marco. Pwede pa ba? Tanong ni Marco. Hindi na, pero nagpapasalamat ako naging parte ka ng buhay ko. Hindi naging sila sa huli, pero hindi rin naging malungkot ang ending. Dahil natutunan ni Elia ang magmahal, hindi lang ng iba, kundi ng sarili. At sa piling ni Mael, natagpuan niya ang tahimik na kaligayahan. At si Marco, natutunan niyang tanggapin. Hindi lahat ng love story may forever, pero lahat ng love story may lesson. At minsan, ang pinakamagandang ending ay yung natutunan mong piliin ang sarili mo.